I would like to discuss to you 3 things na nagiging problema ng mga pamilya sa panahon ngayon or matagal na itong na-experience ng pamilya. Number 1 is the normalization of the normal. Number 2 is the culture of narcissism or hedonism. And number 3, the triumph of choice and the trumping of freedom. Let us discuss the first one, the normalization of the normal. The normalization of the normal is just discussing the difference between a fact and the normal. Meron akong kwento. Sa isang simbahan, merong parish server. It's an open book na yung kanyang asawa ay merong number 2. Dahil 4 ang anak niya doon sa kanyang asawa, nagkasundo sila na yung 4 na araw sa isang linggo, nandun dapat yung asawa niya sa kanya at yung 3, payag siya na nandun sa number 2. It's an open book, so hindi nila tinatago. Tapos si Father ay parang na-curious siya, gusto niyang kausapin si sister. Pero dahil sa hindi sila magkaroon ng opportunity, nahihiyan man si Father. So ang ginawa niya, one time, nagkaroon siya ng opportunity, hindi na niya pinalagpas ito at kinausap niya si sister. Sabi niya, "Sister, magandang hapon, kumusta ka naman?" "Ay, Father, okay na okay po ako." Okay kayo? Diba, hindi na inintay ni sister na ituloy pa ni Father yung tanong. Kasi yun na nga ang itatanong ni Father. Pero ang sabi ni sister, "Alin po, Father, yung setup namin na yung husband ko, bla 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 bla." So sinabi niya na merong ibang family. "Yes, Father, bakit po?" Diba, it's normal. Yun na. Kasi, normal ba yun? Yung ganong setup na papayagan mo na may kahati ka doon sa asawa mo? Yes, it's a fact. But it can never be normal. Kahit kanino mo tanungin, payag ka ba? Na ganun. Siya lang itong pumayag eh. Pwedeng madami pa silang pumayag. Pero hindi yun yung normal. Yun ang problema. Kasi yung mga tao, akala nila porkit madami ang gumagawa ng mali, yun na yung normal. Parang nung yung nag-uuwi ng mga gamit sa opisina, porkit ginagawa nila, nag-uuwi sila ng mga gamit sa opisina, gagawin mo na din. Kasi so many people are doing it. Hindi, mali. Kaya nga, 'di ba? Kasi ako nung nalipat ako sa gobyerno, sabi ko pagkakainin ako ng sistema, dapat ako umalis. Hindi ako kinain ng sistema kasi kapag kaalis ako ng maaga, magta-time out ako. Yun kasi yung totoo eh. Dapat ko ano yung totoo, 'di ba? And so, yun yung nagiging problema. Kapag ka palaging ganon, hindi na alam na, yung mga bata, yung next generation, ano na susundin nila? Yung nakikita nila? Kasi that's normal. Tinanong ko yung apo ko si Martin Sabi niya hindi siya payag. Of course, sino bang papayag na yung daddy mo merong other woman? Tapos 4 days lang a week sa inyo. Tapos 3 days do sa other woman niya. Ay, ako bilang anak, ayoko nun. Ikaw ba? Di lalo na kung ako bilang asawa. It will never be normal kahit saan mo, saang anggulo mo tignan. It will never be normal. Yes, it's a fact. It's a fact also na maraming nang bababae, maraming nang lalaki, pero hindi yun ang normal. Kasi kahit na anong sabihin mo, kahit na maraming gumagawa ng hindi maganda, meron pa rin mangilan-ngilan na totoo na hindi gumagawa ng mali. Meron pa din natitira. Diba? So, tandaan natin, yung normalization of the abnormal is not okay. Anong concrete example dyan? Yung movie, may movie kasi na Shape of Water.
award-winning yan, Shape of Water na yan. Tapos, ano yan, yung naka-earn yan ng 4 na Academy Award wins. Ang kwento dyan sa Shape of Water is merong scientist na pinag-aaralan niya yung buhay ng Shokoy. Nagwa-wonder kasi siya na sila, it's a group, na yung Shokoy nabubuhay sa tubig pero nabubuhay din sa land. Kaya nung nakuha nila yon, nilagay niya sa isang room wherein merong naka-assign na girl na naglilinis. Parang pinaka-janitress who keeps the surroundings clean. Naawa yung babae doon sa Shokoy. Kasi madaming ginagawa doon sa Shokoy. Siyempre, pinag-aaralan nga eh. Hanggang sa nag-develop sila sa isa't isa. And ang ending is naging sila. Tapos binarel kasi basta dumating sa point na binarel yung babae, tapos parang nahulog ba sa water, tapos yung Shokoy bumalik rin sa water. Ang nangyari, nabuhay yung babae, naging sila na. Ganun. Ang sinasabi ni June, kasi magkaiba nga kami ng pananaw sa kwento na ito, kasi yun daw love story. Masisisi mo raw ba na napamahal sila sa isa't isa? For me, hindi okay sa akin yun, kasi Shokoy yun, hindi naman yung tao eh. Bakit? Para mo nang ring sinabing normal din lang yung pag-sex ka sa hayop. Diba? Hindi may disconnect kami doon kasi kami mismong mag-asawa, magkaiba kami ng point of view. Pero for him, it's a love story. For me, it isn't supposed to be. Anong sinasabi? What is the shape of water? The shape of water depends on the vessel. So, kung ito yung sisidlan, ito yung shape ng water. Whereas kung ito yung shape of water, di ba? Kaya nga, it's chaos if you accept that all shapes of water are the same. Hindi pa pwede yun eh. Kasi di ba, it should be in order. God is a God of order. So, pagka sinabi mong human ka, human as you are, de sige, pero kung animal kayo, hindi pwede yung animal and human. That is only my personal opinion. And all of us are entitled to our own opinions. Kaya nga, ang sinasabi ko is the normalization of the abnormal is something that is confusing, is not in order, and meron tayong problema kapag lahat pwede at lahat okay. Kasi sa totoo, in reality, not everything is okay. Next is ulitin ko ha, yung factual versus normal is the factual is the reality as it is, whereas normal is the reality as it should be. So, what should be is the wife is only for the husband and the husband is only for the wife. Kapag may sharing na ng husbands, may sharing na ng wives, it isn't what it is supposed to be. Okay? The problem is yung modern rationalism. Galing ito kay René Descartes, who said that I think, therefore I am. Yun yung motto ng modern rationalism, na ang problema dyan is the mind is the determinant of reality. Kung paano ako, ito nasa isip ko. Tapos
Mali ang nasa isip ko. Just like I am a woman in the body of a man. Mali. Kasi hindi naman ito eh. Hindi naman yun. Hindi naman. Next is the culture of narcissism or hedonism. This one naman is sobrang preoccupation, too much preoccupation of the self. With the self, tandaan natin, hindi kasi maganda yan. Bakit naging hindi maganda yan, Tita Malu? Kasi imagine na yung si Rene Descartes, si Narcissus. Ano siya, yung, ano tawag dito? Gwapong-gwapo siya. Naglalakbay siya. Gwapong-gwapo siya. Kahit i-research nyo, naglalakbay siya tapos bigla siyang nauhaw. E de, punta siya sa lake. Pag ganyan niya sa lake, doon sa water, nakita niya yung self niya. Kasi ang ganda ng pictures niya. Nakita niya yung self niya na in love siya sa sarili niya. At dahil na in love siya sa sarili niya at ayaw niyang ma-disturb yung image niya doon sa water, tiniis niya yung kanyang pagka-uhaw. Alam niyo ba kung anong kinamatay niya? Dehydration. And that is true. You can research on it. Nasasabihin niyo, ganun pala. Ano siya, yung he died of thirst. Too much preoccupation of the self. Yan ang threat sa goal ng family. Tandaan natin, our goal is the flourishing of the spouse. The goal of marriage is not your happiness, but your holiness. First goal is holiness, and then happiness will go with it. But when happiness is the goal, sometimes yung holiness is sacrifice. Yun eh. Sino ba yung mga narcissist? Sino ba yung hedonist? Ayan yung mga taong makasarili, I, me, mine, gusto puro sila ang bida, puro sa kanila na lang, sa sarili na lang. Yun. Bakit? Kasi nga, loving the self eh. Yun ang problema. Kaya yung mga pamilya, kapag may mga ganito sa buhay, naku, pakahirap talaga. Tandaan natin, the goal of marriage is not your happiness, but your holiness. When we pursue happiness, holiness is usually the casualty. When we pursue holiness, we will have happiness thrown in as well. Diba? Third is the triumph of choice and the trumping of freedom. Ano bang sinasabi diyan? Choice is the power to do what I like. Pero yung freedom is the power to do what I ought to do. Yun yung may limits, may boundaries, may rules, may batas, may law. Diba? Halimbawa, meron kang bagong sasakyan. Sinabi sa'yo nung nagbebenta ng sasakyan, ay ma'am, pwede po kayong halos lumipad dyan. 200 kilometers per hour, kayang-kaya niyang sasakyan ninyo. Pero alam mo, sa EDSA, hanggang 80 lang. Magto-200 ka ba? O hanggang 80 ka lang? Yung kasi yun eh. The power to do what you like and the power to do what you ought to do. Hanggang dito lang eh. Parang may pinupursu ka na girl, pero natuklasan mo may asawa at anak. Dahil ang ganda-ganda niya, ipupursu mo pa ba? Alam mo naman na hindi pwede kasi may asawa siya, di ba? Bakit ipipilit mo pa yung sarili mo?
So, yan yung mga problema. Those are just 3 problems that we encounter as a family. Kaya kami mag-asawa, we are so pushy in this topic. Bakit? Kasi gusto namin mapaunawa sa mga pamilya na kailangan we educate the young na about the concept of family, the concept of marriage, the concept of love. Hindi pa pwedeng hindi tayo kikibo. Kasi ang akala ng mga kabataan, kung ano yung nakikita nila, yun na ang tama. Please, please, mga mami, mga daddy, teach your children about love, about family, and about marriage. Huwag natin hayaan na hindi nila maunawaan kung ano yung totoo at ano yung tama. Kasi sa nakikita nila, yung mali nagiging tama. Tandaan natin, the normalization of the normal, the culture of narcissism or hedonism, and the trump of choice, and the trumping of freedom. Mga nanay, mga tatay, mga lolo at mga lola, do not forget to teach your children on what is true about love, what is true about marriage, and what is true about the family. God bless.